Magandang gabi mga kapak! Kamusta na kayo? Abay, season 2 na tayo. Ako, si Doc Rina. At ako naman si Doc O'Neil. Samahan niyo kami sa programang Pak na Pak sa usaping agrikultura at kalikasan, ang inyong Wednesday Habit After Work dito sa Radyo DZLB Online. Pak At ito nga ang pak para sa agrikultura at kalikasan. Hello, Sir O'Neil. Happy New Year! Happy New Year, Mama Doc Rina. At dahil nga New Year, New Year 2022. Tapos Lunar New Year kagabi. O di ba? Double New Year tayo. Oo nga eh. At yan na nga, andito na naman tayo sa PAC na isang programang hatid sa inyo ng UP Professional School for Agriculture and the Environment. At layunin ng programang ito na makapaghatid ng mga impormasyon tungkol sa agrikultura at kalikasan na tumpak, may impact at kapaki-pakinabang. Talagang na-miss ko yung pagsasabi mo ng tumpak, may impact at kapaki-pakinabang. At dahil nga New Year, Lunar New Year, year 2022, may bago din tayong makakasama ngayong season 2 ng PAC. At bago tayo mag-recap ng mga naganap ng mga nakaraang season, ipapakilala muna natin ang bago nating makakasama sa ating programa. Tama ka, Doc O'Neil. Meron tayong bagong kapartner. Actually, nakilala na natin or naging guest natin siya nung season 1. At ngayon nga ay co-host na natin siya. Siya lang naman ang kasalukuyang college secretary ng UPLB Graduate School at project staff ng YLOOP. Siyempre, salubungin natin si Doc Pam Custodio. Hi, Doc Pam! Hello! Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay ng PAC. Hello, Doc Rina, Sir O'Neil. At dahil si Ma'am ngayon ay official na nating kapartner dito sa PAC, kaya naman bigyan natin ng masigapong virtual palakpakan ang ating bagong kaparte si Doc Pam. At bago tayo magpatuloy sa ating programa, ibigyan ko lang kayo ng kaunting recap ng ating nakaraang season. Last season 1 ay syempre sobrang hitik na hitik tayo sa mga aral, marami tayong natutunan tungkol sa UP Professional School for Agriculture and the Environment at ang mga iba't ibang programa na ino-offer dito. At hindi lamang yon, hindi lang natin ipinakilala ang UP Pisae sa ating mga kasama at sa mga ating mga manonood. At tinalakay din natin ang iba't ibang mga issue na tungkol sa environment at sa agrikultura. Nariyan na naging guest natin, walang iba, National Scientist Dr. Emil Q. Javier. Yun yung ating pilot episode. At ang academician natin na si Dr. Glenn Gregorio. At ang maalala ko doon sa episode na yon, talaga namang hinamon nila tayo para isulong ang agricultural transformation, di ba? Nga yung doon natin narinig ang term na transfarmer. At marami tayong naging guests sa loob ng isang season. Marami tayong mga natutunan sa biology, sa zoonosis, sa pangangalaga at sa estado ng ating mga kagubatan, mga pagiging negosyante, agripreneurs at iba pa. Kaya naman talagang excited na tayong lahat para ipagpatuloy ang mga malalalim, mabababaw at importanteng mga leksyon at aral sa ating season 2 ng PAC. Di ba, Ma'am Rina? Tama, partner. At doon nga sa ating season 1, madalas marinig natin yung mga katagang
sustainability at saka transformation. At dahil bagong taon at bagong season, meron tayong mga pagbabago na ginawa, no, para mas maging exciting at talaga namang madagdagan ang ating impormasyon. So simula ngayong season 2, aside from syempre meron tayong bagong co-host, at bago na ang ating time slot. So siguro naman sana nakapaghapunan na kayo, no? Magkakaroon din tayo ng bagong format. Kung sabi nga ni Doc O'Neil kanina, no, dun sa season 1, nagkaroon tayo ng 6 na paksa kasi nagkaroon nga tayo ng 6 episodes. Medyo magkakaiba yung pinag-uusapan natin at medyo bitin. Kaya ang ginawa natin ngayon, simula season 2, ay magkakaroon tayo ng isang tema sa buong season, no? Na saklaw ang agrikultura at kalikasan. At ngayong season 2 nga, no, ang 6 na episodes natin ay iikot sa usaping watershed. So makokompleto natin ang kwentong watershed. Doc Pam! Yes, Doc Rina. Yes, ngayong season 2 ay i-feature natin ang usaping watersheds at syempre kadugsong ito ng mga dati pang usapin na pinag-uusapan dito sa PAC. PAC din siya for sustainability. So hagip na hagip ang usaping kalikasan, number 1, at syempre agrikultura at mga iba pang usapin na may kinalaman ang watershed. So kanina nabanggit nyo na project staff ako ng YLOOP. Ano nga ba yung YLOOP? Ito yung watershed-based approach to integrated land use planning. And ito ay napakalawak na usapin, kaya maraming salamat sa PAC at sa PISAE na pinagbigyan ang YLOOP na ma-feature yung kabuuan at ano-ano nga ba yung mga nakadikit na usapin pag sinabi nating watershed, ano bang meron. At siguro maganda rin pagkakataon ito para maintindihan talaga ng ating mga taga-subaybay ano ba yung watershed na sinasabi natin. At yan po ang tampok natin ngayong episode 1, parang introduction to watershed. What is a watershed? Okay. Yes, sige Doc Pam, diretso mo na pakilala ng ating para po maintindihan natin talaga ito, meron tayong isang eksperto at siya po talaga yung masasabi natin na siya yung tao na talagang makakapagpaliwanag kung ano yung watershed. So ngayong gabi makakasama natin ang dati nating chancellor ng UPLB. Naging dean din po siya ng College of Forestry and Natural Resources. Isa rin po siyang academician ng National Academy of Science and Technology, isang UP Scientist 3, at member ng People Survival Fund Board of the Philippine Climate Change Commission at former member din po ng National Pool of Technical Experts of the Climate Change Commission. Isa din po siyang author ng UN IPCC Assessment Reports of 1995 and 2001 and 2007. Isa to dun sa mga nabigyan ng Nobel Prize nung nakaraang taon. Hindi ko lang maalala yung year, but I know naging recipient to ng Nobel Prize. So, wag na po nating patagalin. Let's welcome our expert for tonight, Dr. Rex Victor Cruz. Hello, sir. Hello, magandang umaga. Magandang gabi sa inyong lahat, Doc Rina, Doc O'Neil, and Doc Pam, and sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa. Maraming salamat, sir, for agreeing to be the regular expert dito sa season 2 ng PAC. Sige, sir, simulan na natin. Siyempre, ilang beses na nung naulit yung watershed, simulan natin sa ano nga po ba, sir, yun? Pag sinabing watershed, ano po yun? Alam nyo, yung watershed, napaka-ano niyan eh. No? Paano ba sa English yun? Napaka-ambiguous niyan sa maraming tao. No? And for that reason, ang daming misconception about watershed. Pero simplihin lang natin yung definition ng watershed by saying yung kaniyang basic features. One,
ang watersheds ay parte ng natural landscape. It is a natural landform. In other words, hindi siya artificial, hindi siya man-made, no? Yung iba kasi mga estudyante ko halimbawa sa watershed management, no? Pag yan ay tinanong ko first day of classes, ano bang watershed? Pasusulatin ko sila parang short diagnostic test. And then I am not surprised anymore, no, na pag merong nagsabi na ang watershed is man-made, no, that it is a shed. Pag narinig kasi nila yung shed, akala nila parang waiting shed, no. But it's not, it's not man-made. It is a natural landform. And itong natural landform na ito ay merong defined boundary, no. Ang defined boundary niya ay galing doon sa kataas-taasang bundok, no, from the ridge of the mountains hanggang sa coastal area, no. Yung coastal area kasi yun yung point where the water that is accumulated inside the watershed ay lumalabas, no. That is being drained out of the watershed. Sa coastal area yan, no. And that is, in short, yung watershed na tinatawag natin. And that watershed is important to us. Why? Because the watersheds are the ones that are capturing the rainfall. Yung rainfall that they capture are either stored underground where they are released to rivers, no, slowly, okay? Kaya nga maski na tag-init, no, that there is no rain, may tubig pa rin ang maraming ilog because it is being supplied with water coming from the underground. And most of the water underground ay galing sa ulan na kinapture ng watershed and dinala sa ilalim ng lupa, no. The water penetrating, rainwater penetrating the soil, so na-store sila doon and then slowly being released to rivers. But of course, pwede rin natin bombahin yan, no? Binobomba din natin ang maraming water na na-store underground, no? Kaya nga napakarami nating wells. Okay, but that is the importance of watershed. Capture rainfall and store them so that we can use them, okay, throughout the year. Yung excess water na hindi kayang may store underground, yan ay umaagos sa ibabaw ng lupa, no? And they find their way as well to rivers, no? And from the river, they are carried outside the watershed, doon sa coastal areas pa. Kaya kung titingnan natin, ang watershed is an encompassing landform, no? Hindi lang ito yung nasa bundok. Akala kasi nung marami noon, pag familiar na sila sa watershed, akala nilang watershed andun lang sa bundok. Akala nila na andun lang sa kagubatan ng watershed. But the reality is, based on the definition natin, the watershed, covers the forest, it covers the agricultural lands, the urban areas, and the coastal areas. No? So lahat yan ay nasa loob ng watershed. Okay? So yun yung DOCPAM, no? Yun yung brief ba yun? But that is the parang comprehensive definition of a watershed. Sige Oo. po. Biglang ang dami ko nang natutunan doon pa lang sa definition ng watershed. Tama po, Sir Rex. No? Ako dati, or ngayon, kanina bago kayo nagpaliwanag, ang naiisip ko tungkol sa watershed nga ay mga kagubatan. At madalas doon kami nagbo-volunteer para mga tree planting. Yan. Tapos ang alam ko lang ay Masungi Georeserve. So hindi ko lang alam kung classified or marami ba tayong watershed. Kaya sir, gusto ko lang pong itanong, saan po ba natin makikita ang mga importanteng watershed dito sa Pilipinas at mga ilang porsyento pa po kaya ang mga watersheds natin? Okay. Magandang question din yan, following doon sa definition natin ng watershed, no? Halos ang buong Pilipinas, no? Yung mga major island groups, yung mga malalaking islands, they are subdivided into watersheds, no? So in other words, parang parang islands divided into municipalities, may mga kanya-kanyang boundary. Ganon din in the sense of a watershed. Isang island, you can subdivide them into watershed units, no? Okay? And because of that, no, ang buong Pilipinas, siguro ang land area ng Pilipinas, siguro mga more than 90%, no? That's the least.
more than 90% ng total land area natin are part of watersheds. No? So ganyan ang reality ng watershed. And that is why, you can hear people say na all of us are living inside watersheds. No? We are all living inside watersheds, and that is the reality in most cases. No? Unless na nakatira ka sa isang maliit na isla, no, na lulubog nilitaw kapag high tide, no, and low tide. But that is the reality. So ang dami nating watershed, libo-libo yan. No? Depende sa size. Now, ang tanong is, ilan ba yung mga importanteng watersheds natin? Now, for now, meron tayong 18 malalaking watersheds. Ang tawag natin dyan, river basins. No? River basins ang tawag natin. Yan yung mga malalaki. Ang area niya mga yan, more than 100,000 hectares at least. Now, aside from the 18 major river basins, meron tinatawag ang DNR na priority watershed, or sometimes they are referring to it now as critical watersheds. Noong kasing unang panahon, ang definition ng critical watersheds. But now they're using it to the original list na ang tawag noon ay priority watersheds. Itong mga priority watersheds na to are watersheds that supply water to infrastructure, no? Like a water supply system, irrigation system, no? While at the same time also are important in biodiversity conservation, mga protected areas. So ito yung mga watersheds na yan. They have two unique important features. They supply water and they are important protected areas for biodiversity conservation. Yan ay originally merong 143 yan, but then nung ni-reclassify nila yan based on the correct definition of boundaries, naging 90 plus na lang yan. So ito yung mga pinag-uusapan ngayon ng mga mahalagang watersheds that we have in the Philippines. But ako kasi naniniwala lahat ng watersheds sa Pilipinas mahalaga. Because all of them, whether we call it priority or whether they are not river basin, for as long as they can capture water, they are important to us. Because water is the most precious natural resource that we have. Yeah. Sir, ako may lilinawin lang. Nabanggit nyo yung dalawang terms, watershed tapos river basin. Pwede po ba magkapalit yung dalawang termino na yon? Just for clarity ng ating mga taga-subaybay. Baka malito sila eh. Iba ba ang watershed? Iba ba yung river basin? Or pareho lang sila? May dalawa lang tawag? Pareho lang yan. Ang pinagkaiba lang yan ay yung area. Yung area. Ang mga watersheds na tinatawag na river basins, yung sinabi ko kanina, ang area niyan more than 100,000 hectares. So talagang malalaki ito, like the Cagayan River Basin, like the Bicol River Basin, the Pampanga River Basin. These are large watersheds. And pareho lang yan ang definition doon sa smaller watersheds. Yung mga smaller watersheds, kina-classify din yan into sometimes large, medium, small, then may micro. So yung micro, yung mga maliliit, less than 1,000 hectares. Yung small, between 1,000 and 10,000. Yung medium, between 10,000 and 50,000. And then between 50 and 100,000, yun ang tinatawag natin large. Pag sinasabi kayo sa mga estudyante ko, so, kung 50 to 100 is large, anong tawag sa more than 100,000? Ang usual sagot, extra large. Sabi ko, ano yan, t-shirt? Siguro kung ako estudyante ni Sir, baka sa unang meeting, pag nagpa-define siya, mali agad. Kasi syempre, ang iisipin natin talaga, bundok lang yung watershed. Pero now we know, na-clarify na simula doon sa tuktok ng bundok hanggang sa may body of water. Tama ba, sir? Baka hanggang sa coastal. Coastal area. Okay, coastal areas. Yan. And then yung boundary niyan, well-defined talaga yung boundary niyan. The reason, the reason why they call yung watershed as basin is because of its basin-like structure. Parang basin talaga siya. Meron siya, kumbaga may yung batya, di ba? Yung basin, kumbaga merong, anong tawag doon? May labi, May labi na tinatawag sa Tagalog. Ganon din yung
watershed, may lobby din yan, no? Mhm. Around it, no, that confines the rainwater that it captures. Yung na-capture kasing rainwater ng isang watershed cannot transfer to the next or adjacent watershed. They cannot, because there's a boundary. There's a natural boundary. Kumbaga, So- sir, may sumasambot sa kanya. Kaya siya Correct. Oo. river basin. Ganun yung Correct. forma niya. And then Okay. imagine one basin, no? One basin, katabi yung another basin. Yung tubig na laman ng isang basin, hindi pwedeng lumipat doon sa katabing basin. Mhm. Hmm. Okay. Sir Rex, opo, dadagdag ko lang po kasi nabanggit nyo no, na yung isang paraan ng pagka-classify ay nakabase sa laki ng ating watershed. Pero aside from yung size, meron pa po bang ibang pagkakaiba itong ating mga watershed? Well, yung pagkakaiba na yun is just, artificial classification yun, ano? So in other words, for convenience of management and for convenience of administration, kaya merong classification na ganyan, no? But in terms of differences between watersheds, each watershed is unique, in its own right, no? Talagang talagang unique species. One watershed is unique from the others, no? Of course, may mga magkakamukha, no? Parang tao din yan. But they are unique, no? They are unique. And that is why it makes it more difficult for watershed management, no? In managing this, although pag-usapan natin ata to sa next episode pa, no? Yung watershed management is just very specific to a particular watershed, no? And that is why science is very important, no, sa watershed management. But let's talk about that siguro next episode. Sir Rex, dahil binanggit nyo na that science is very important sa pag-aaral natin ng watersheds at ang mga watersheds na ito ay may unique characteristics, no? Matanong lang po namin, sir, kung bakit nyo po napili or ano po yung naging rason kung bakit napunta po kayo sa pananaliksik ng mga watersheds natin. Okay, so history yan. History yan. Anyway, nung ako ay nag-aaral pa lang sa College of Forestry pa na, wala pa yung natural resources, but CFNR at that time, no? I really don't know. I really don't know why, what to specialize on, no? Yes. Ang alam ko lang forestry, no? Alam ko kumuha ko ng course on watershed management, but nung una hindi ko alam na kinakailangan pumili ka pala ng specialization mo, no? Doon sa maraming courses na pinag-aralan mo, many disciplines, kinakailangan pumili ka doon. And hindi ko pinili yon. It was assigned to me by our department chairman at that time. Sinabi niya lang, ikaw Rex, watershed management ang specialization mo. Ako naman, okay, no? Okay, but I really, didn't know so much about watershed kahit na kumuha na ako ng courses noon. But when I was a new faculty member, I was fortunate na ako ay na-involved sa isang project. Program pala, it was the biggest program at that time, no? And that program, was called the Upland Hydroecology Program. Oh. And I was right away engaged in doing the research, that we do there. We studied water, we studied soil, we studied, everything about what we find in the watershed. And that was the beginning of it. I was fascinated. I was fascinated by what new things I was learning, as I get involved into research, more and more. And yun yung I think that was a trigger. And it was siguro, kumbaga sabihin natin, it was sealed and delivered, no, in a way, when I took my master's and then my PhD eventually, and yung advocacy ko ngayon that we will discuss later, in a later episode, yun yung mga naging dahilan kung bakit ko ngayon ay nasa watershed management.
Kaya naman sir, no, madami rin, I understand, marami rin sa mga estudyante natin ang sa ngayon ay interested din mag-aral ng mga watersheds at may pangangailangan talaga na sa ating bansa to study and to do research and even to craft policies, no, Yeah. with respect to the management of our watersheds. Yeah. And also because watersheds are getting more and more parang ano more and more threatened no? Yes, sir. And we stand to lose a lot when we when we don't care when we don't take good care of our watersheds. So that's going to be a big problem for us. The impacts kumbaga sa malakas talaga sir yung impact if ng mga ng hindi pangangalaga sa mga watersheds pa natin. That's right. Well, the first ever time that I heard about watersheds, I was a former SESAM student before I left. And that was the time na nag-ondoy. I think it was ondoy. Yung umapaw sir yung etong Laguna Lake. Tapos yung baha sa Calamba was chest high. So we were in transit and we were stuck in Calamba for overnight kasi yung water levels doon hindi talaga bumababa. And that was a case study that we did afterwards, no, moving forward when I was taking up my minor in NBSI. So we were talking about watersheds and doon ko na-realize, malaki nga talaga yung watershed. Akala, isa po ako dun sa mga ang unang definition ng watershed ay parang waiting shed. Yun pala ay malaki siya. Yeah. Okay, so, yeah. Interesting, no? Kasi ang daming hagip ng watershed. Pero pwede ko bang balikan yung sinabi ni Sir Rex kanina na each watershed is unique? So, here, pwede ba kayong siguro briefly, pwede ba tayo mag-compare ng dalawang watershed para ma-appreciate natin yung paano sila magkaiba? Like, tama po ba yung intindi ko na yung Los Baños ay nasa loob ng isang watershed? Yes. Ano yung uniqueness niya compared to another one? Yeah. Actually, ang Los Baños is not found in one watershed alone, no? Parang merong 4 or 5 watersheds, no? Where watershed is straddling. So, kung may 5 tabi-tabing watershed and Los Baños is straddling across, those 5 watersheds. Now, ang mga major differences ng watersheds, that really matters, is one, climate, no? Of course, pag tabi-tabi yan, halos walang difference sa climate yan, no? Because climate tends to be similar across yung malalapit na areas, no? And then climate, and then second is yung topography niya, no? Meaning to say, yung kanyang taas, yung kanyang tarik, no, yung kanyang lapad, okay, that's what defines the difference between the 2 watersheds. And then thirdly, no, land use at saka land cover, no. Land use and land cover. Pag land cover, pwedeng forest, no, pwedeng agricultural crops, pwedeng built up areas like roads, no, and residential areas. Pag land use, basically parang pareho din, no? But magkaiba lang yung definition ng land cover and land use. But in most case, pareho lang. These are what defines the differences between watershed. Pero kung pipili tayo ng isang pinakamahalaga, that will be land use, land cover. No? Kaya nga, itong gamit ng watershed as the unit of planning, for land use and development, came into being because of that. Kasi ang land use is a primary or major driver of water resources changes. So if we're not careful with land use, water is the one that's going to be affected adversely. So kaya lumabas na reach to reef or watershed ecosystem management approach dapat ng land use planning for the main reason that land use is a major driver of change of water resources. So yun. Okay.
Wow, Ayan na. sobrang komplikado. Yes. Complex. Oo, at parang naipakilala na ni Charek sa atin kung ano pa yung ibang pag-uusapan natin, no, dito sa ating season, lalo na nga itong land use planning. So napaka-importante na i-consider nga natin yung mga watershed sa paggamit ng mga lupain, no. Pero Sir O'Neil, kanina lang nabanggit mo, no, na yung naranasan nyo ay pagbaha dahil siguro nga, no, sa isa na doon nga yung sa hindi pag-alaga ng mga kagubatan. Pero Sir Rex, meron po bang kaugnayan din naman itong nararanasan nating pagbaba ng supply ng tubig? Dito sa amin, dati wala namang water shortage, pero ngayon parang madalas na pinuputol nga or nawawala. Humihina na rin yung water supply. So may kinalaman po ba ang watershed, pangangalaga ng watersheds dito? Oo, meron yan, no. Pero siguro siguro let's be reminded na yung water shortage ay hindi lang natural ang cause, no. Yeah. The water shortage can also be an issue because of increasing demand, no. So dumadaming tao, dumadami yung demand, and therefore ang resources naman natin usually finite yan, no. So, in terms of sharing the resources, lumiliit yung pinaghati-hatian natin. No? Yeah. And that is one cause of water shortage. Another one is hindi makakope yung infrastructure. Infrastructure that delivers the water from the source to the users. No? Pwede yan. No? Again, related yan sa pagdami ng tao. No? Okay. And thirdly, yun na nga, yung sources are being degraded. No? So nadidegrade yung sources ng tubig, no? Like for instance makakalbo na ako, but anyway. Makakalbo ang gubat, no. That's one major natural reason, no, why water resources deteriorates, no, because of degraded forest. Now, siguro ang tanong is bakit? No? Anong kinalaman ng forest sa pag-deteriorate ng water resources? Well, ang forest area, no, na part ng watershed, this is the part which we call headwaters. No? Headwaters, pulunan ng tubig. No? And headwaters are the zones in the watershed that can store more water underground. No? Or siya yung part ng watershed na sumisipsip ng maraming tubig ulan. Why? Because of good soil. Thick soil and very good soil. No? Kasi bakit good soil? Kasi ang daming organic matter that is being produced by large amount or large volumes of trees and other vegetation. No? So marami kang biomass na ganito, organic matter. Pag nag-deteriorate yan, nag-decompose, nagpo-produce siya, of course, ng mga nutrients that the soil needs. Plus, at the same time, nagpo-produce siya ng tinatawag nating humus, a sticky substance which is very important in forming soil aggregates, yung nagkukumpul-kumpul ang soil. Pag ang soil particles kasi nagkumpul-kumpul, pag pinagtabi mo yung malalaking particles, mas malalaki yung spaces in between. Kumpara sa mas pinong soil, no, ang spaces in between niya maliliit. So, ibig sabihin, pag malalaki yung particles ng soil na pinagtabi-tabi mo, malaki yung spaces in between, mas malaki yung dadaanan ng tubig papunta sa ilalim. Now, alisin mo yung organic matter, no? Then yung soil will deteriorate. Mag-disintegrate yan into smaller particles. Mabubuhagag yan into smaller ones. Liliit yung mga pore spaces o yung tinatawag nating porosity ng soil decreases. And the amount of water that is infiltrated or yung nagpa-pass through the soil is decreased. So bababa yung stored water underground, and ang opposite niyan is tataas naman, dadami naman yung tubig na mag-accumulate on the surface. And pag marami kang tubig on the surface, ang ibig sabihin niyan, may posible na babaha. Kasi ang tubig sa ibabaw ng lupa ay mabilis kumilos yan pababa. Hindi katulad nung tubig ulan na lumusot sa lupa, nasa underground, hindi kaagad yan makakarating sa ilog.
Pero yung tubig na hindi na makalusot sa lupa, no? Magta-travel yan on the surface of the soil and they will quickly find rivers. Mag-accumulate yan doon, no? Very quickly. Kaya tataas ng mabilis yung tubig sa river. Yun ang nagpo-cause ng flooding. So yun yung kahalagahan. Grabe, episode 1 pa lang, ang dami ko nang natututunan. Parang pwede na tayo magpa-quiz mamaya. Oo. Pero ang dami, sir, na-appreciate namin kasi nga hitik na hitik. At ibig lang din sabihin na napaka-importante nga talaga ng usapin tungkol sa watershed at hindi lang pwedeng isang episode lang natin siya pag-usapan. Pero Sir Rex, kayo po ay parte nga ng College of Forestry and Natural Resources. Pero ano pa po bang ibang sangay ng siyensya ang maaaring makatulong o makadagdag sa pagpapalalim ng kaalaman tungkol sa watershed? Good. That's a good question, ano? Now, ang watershed, sinabi ko kanina, no, is a very encompassing landform, no? Pero nasa loob niya forest, agriculture, no, coastal areas, urban areas. So in other words, every aspect, of what you find inside the watershed ay mayroong relevant discipline, no? Mayroong relevant area of science, that is relevant, no? Sa loob ng watershed, may agricultural areas, so mga agriculturists is a big part of the management of the watershed, no? May urban areas kasi yung mga urban scientists, urban planners, no, are part of it. May coastal kasi yung mga coastal, no, and marine specialists and disciplines are very relevant. And then may forest ka, no? Andun din yung forest. Now, sa loob ng watershed mo, ang dami ding resources. Meron kang mineral resources. So pasok ang mga sa mining sector, no? And then meron kang unique features, na pwede mong develop into tourist and ecotourism destination. So meron kang mga tourism sector which is very relevant sa watershed management, no? And then you have soil, so yung mga soil scientists is a big part of it. You have water, so yung mga hydrologists, is a big part of it. Okay? Meron kang irrigation water supply, and domestic water supply, so yung mga civil engineers, or mga hydrologists, are very relevant in this case. So basically, almost all of the specialists, of relevance to parang normal society, andyan na policy, governance, institution, andyan lahat no? Kaya kami pag gumagawa kami ng plan, no, ng watershed, isang pulutong ang planning team, no? Usually it's more than 25, no? It's more than 25 because we want to make sure, kagaya na in-explain ko kanina doon sa isang project na ginagawa namin ngayon sa Mindoro, no? Pag gumawa kami ng plano, maraming tao, iba-ibang discipline because we want to make sure na science-based talaga yung lalabas na plano, no? And that is how to promote science-based watershed management, no? And science-based, anyway, didiscussing pala natin yan sa susunod na episode. So I don't want to go into science-based watershed management, more appropriate in the next episode. So, yun, no? In other words, in short, no, halos lahat ng specialization will find its relevance in watershed management. Kaya naman nakaka-excite po ang buong season natin, ngayong season 2 because ang ating pong mga taga-subaybay will get the chance to really dig deep and explore itong mga kaalaman at mga nais pa nating malaman tungkol sa watershed and watershed management. Sir, alam natin that this particular season is dedicated to watersheds. Can you give us a brief description or description of your project? Ito pong tinatawag na yung sinabi niyo kanina na paano ba yun na sinasabi, sir? Will up? Will loop, pwede, no? Why loop? Ano po Anyway, ba yung mga tatalakayin natin under will up or while up?
ngayong season 2 para abangan ng ating mga manonood? Okay, sige, sige. There will be a formal introduction ito no, in another episode. Pero, just to give yung ating mga viewers and listeners, an overview of what to expect in the coming episodes, we will be talking about how to use yung watershed approach, no? Yung bridge to reef approach na sinasabi in land use planning. No? Pag-usapan natin yan. No? Ano bang ibig sabihin nun? No? A lot of people still doesn't get it. No? Kumbaga, pag sinabi mo, I get it. No? So, but a lot of people actually don't get it yet. No? What watershed approach is to land use planning. Pag-usapan natin yan. Ano ba yung, paano yun? Anong mga activities ang kailangan doon? No? Sino ba ang mga mai-involve no, doon sa paggawa ng isang watershed-based no, na land use plan? Ano bang mga kailangan? Anong mga enabling conditions? No? Kailangan ba ng policies? Kailangan ba ng policy institutional changes to make sure that yung bridge to reef based watershed plans are actually produced? No? So yan yung mga pag-aaralan natin. No? And it's going to be exciting, especially to those who are into planning. These coming episodes will be of interest to you. So don't miss it. Don't miss it. Kaya naman sir, we are very excited at inaanyarahan namin lahat ng mga interesado, lalo na hindi lang mga estudyante sir. I believe even the local government partners, lahat. Kasi nga lahat is under a watershed, no? Yeah, so sure. We are looking forward to having them with us sa ating season na to. Sir, ano po yung inyong panghuling mensahe para sa gabing ito? Hindi last message kasi buong season tayo magkasama. Ano po yung inyong panghuling mensahe para sa gabing ito para sa ating mga manonood? Yeah. Huwag niyo lang kalimutan ng huwag niyo lang kalimutan ng watershed. Just remember, you are living inside the watershed, And yung tubig na kakailanganin ninyo, for whatever purpose ay galing diyan sa inyong tinitirhan. Galing diyan sa inyong watershed. Whatever you do in the watershed where you are affects the quality of water that you get. No? Yes. So that's a simple but very profound reminder para sa lahat. No? Whatever you do inside the watershed affects the water and affects everything else in the watershed because one watershed is one whole system made up of interconnected people and then interconnected natural resources and biological resources. No? Ano yan, magkakakonect yan. Change one part of the watershed and you change the whole watershed. So imagine, kung ikaw ay isang taong mapagpanira, no? Mapagpanira ng kalikasan o ng kalupaan or mapagpanira ng katubigan dahil ikaw ay hindi magaling marunong mag-manage ng iyong mga basura, no? You are actually affecting the watershed, no, itself. Okay, not only water, but you're actually changing, the whole watershed into a new being. So yun yung lagi kong explanation sa mga estudyante ko. Whatever you do in the watershed affects, the entire watershed. So think about, the next time you want to do anything in the watershed. Marami pong salamat, Charex, Dr. Rex Cruz, talaga namang mayaman at malalim na pagsabi sa amin o pagtuturo sa amin tungkol sa watersheds ngayong gabi. At dahil nga sa sinabi niyo sir, naalala ko ang isang kanta ni Joey Ayala. Ang sabi ni Joey Ayala ay lahat ng bagay ay magkakaugnay. Yeah, that's true. Doc Pam, Anyway, Doc Lina? Yes, Doc, sir. Gusto ko lang magpasalamat for for accommodating our project, to be your main topic for this season's episodes. So it is a big help to us, but more than that, it is a big help to our country. Yes. Yeah. So thank you very much. Mabuhay.
Salamat, sir. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Sige. See you next time. Kulay na usapan, makabuluhang kasaysayan. Papanahong balita, kasabay ng makabagong teknolohiya. Kaya huwag magpahuli, galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. At nagbabalik ang programang PAC para sa agrikultura at kalikasan. Kasama niyo pa rin kami nila Doc O'Neill at Doc Pam hanggang mamayang 8:00 ng gabi. Partners! Kanina no, sabi ni Charex ay tayo pala ay nakatira no sa watershed. Dati talaga iniisip ko sa bundok lang 'yon at bahala na yung manggugubat na mag-alaga ng mga watershed no. So ngayon parang ang dami kong natutunan, tapos yun nga no, talaga mapapaisip ka na magdadalawang isip ka rin kung paano mo aalagaan talaga no. Anong gagawin mo sa lupa? Medyo nakaka-relate ako kasi sa agriculture, 'di ba? Ako'y nagsasaka at ang ginagawa namin ngayon ay yung tinatawag na regenerative agriculture. Sure. Ibig sabihin, bubuhayin natin ang lupa. At ngayon ko lang din after mag-explain nga ni Sir Rex no, talagang mas nakita ko kung bakit mahalaga talaga yung soil health sa ating watershed at syempre sa kalikasan. Sir O'Neill? Talaga naman sobrang tsaka kaya nakaka-excite ang season na to ng PAC kasi talagang tumimo sa aking isipan kanina is yung konsepto ko ng home. Kasi ano ba ang konsepto natin ng home natin? Saan tayo nakatira? Ito ba ay yung bahay lang natin or yung address natin? Merong sinabi si Dr. Rex kanina na yung watershed, yun yung home mo eh. Kung i-expand mo yung idea mo ng home, syempre magiging conscious ka at cautious ka or aware ka dun sa iyong mga ginagawa. Hindi lamang sa loob ng konkreto mong bahay, kundi yung home mo na watershed. O, di ba? Magandang analogy talaga yung home kasi sabi ni Sir Rex, residente tayo ng watershed. So doon talaga tayo Yeah. nakatira. Kung ano man yung gawin natin doon sa ating tinitirahan ay makakaapekto sa tirahan natin. So magandang baon sana para sa mga taga-subaybay natin ngayong gabi yung image rin na yun ba na ang watershed ay home. Tayo residente ng watershed. Ayan, mga kapak. Mga kapak na rin ako. Ano yan? Initials ko rin yan, pak. Ayaw nga! With the C. Back with the sea. Pak to pak. Pak na Correct. Anong tawag dito? Yun nga, no? Kaya lahat tayo talagang dapat makialam at may pakialam rin. Ano? At sabi nga ni Derek kanina doon sa chat natin na dapat yata lahat
or dapat nga lahat ay may kaalaman tungkol sa watershed. Kaya angkop na angkop talaga itong season 2 topic natin, no, yung watershed. Na-appreciate ko talaga, no, itong watershed dahil dito. Kaya salamat din sa inyo, Doc Pam, no, sa pag-introduce nitong project ninyo on watershed. Yes, at para may ano bang tawag dito? Benefit ang ating taga-subaybay sa ating season 2 ay ito po ay maaari ninyong i-claim bilang isang seminar. So, kumbaga, halimbawa, naka-attend kayo ng lahat ng episodes, pwede kayong bigyan ng isang digital badge, katumbas po siya ng Certificate of Participation sa isang seminar. Ayan. Pero, syempre, di ba, wala naman tayong pa-attendance para masabing kayo yung nag-participate. Kada kasunod ng bawat episode, maglalabas po kami ng assessment para pong quiz. Para naman makita namin na meron tayong natutunan, so parang may assessment at pag nakumpleto nyo po yung mga assessment na yon, syempre sana tama lahat ng sagot. Pero madali namang tumama ang sagot kasi pwede mag-review dahil ang mga episodes naman natin ay naka-upload sa FB pages ng PISAE, ng PAC, ng DZLB at FB page din ng WeLoop. Sige, tawagin natin WeLoop. Okay. So meron po tayong assessment, kung ilang episodes ang season 2, ganun din po karami yung assessments, kumpletuhin lamang po at kayo po ay mabibigyan ng digital badge na yun na po ang inyong Certificate of Participation. Oo, yan yung isang bago rin, no, sa ating PAC ngayon kasi magiging parang isang short course na nga at verifiable siya kasi meron nga tayong digital badge. At ang maganda pa dito, no, ay pwede nila makumpleto itong seminar na to, tawagin nating seminar na ito, sa kanilang free time kasi lagi ngang nasa FB page lang naman ng Radyo DZLB itong ating mga episode. So anytime, pag kayo'y magre-relax, pwedeng panoorin nyo, tapos sagutan nyo lamang yung ating mga quiz. Ang saya, no? Ang saya. So after 6 episodes, no, pwede na silang magkaroon ng certificate. 2-in-1 ba? O more than 2-in-1 to, Doc Pam? More than 2-in-1. Parang kape lang, no? 3-in-1. Doc O'Neil, meron ba tayong mga bumate sa ating FB page? Na-miss ko tong gawin, ang pagbate sa lahat ng mga nanonood natin. Sabi natin kanina, di ba, why loop? As a question mark. May sagot ako. Why loop? Because we loop. Ayan. Nasa loob tayo ng mga loops. At dahil tayo ay nasa loob ng mga loops na ito, batiin natin ang ating mga ka-loop ngayong gabi ito na nanonood ng ating first episode ng ating season 2. Of course, ma'am, hulaan nyo kung sino ang ating Best in Loyalty Award na lagi nanonood sa atin, sa ating mga episode. Ba yan? Yes. Si Sir Gian Garma, magandang gabi po. Welcome back, Pak, sabi niya. At binati rin tayo at nag-comment din pala kanina si Mr. Raul Sanchez. Sabi niya, sabi nila ang forest cover ng 80s, no? Ng Pinas ay 10%. Di gaya nung unang panahon na 85%. Kaya nga, tatalakayin pa natin yan ng malaliman sa mga susunod na episode ng PAC. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ngayong gabing ito. Oo, at sabi nga natin, no, ay wini-welcome natin, no, ang mga sumama sa atin sa season 1. Kasama na dyan ang aking mga alagang aso dito sa bahay. Kung matatandaan nyo, nagpapakita sila nung season 1, no, at ngayon nga ay may kausap sila sa labas. Pero ang tama na, Doc O'Neil, aside from yung mga comments nila, dahil buong season naman ay pag-uusapan natin ang watershed. So kung meron kayong mga komento o meron pa kayong dagdag katanungan, i-post nyo lamang po doon sa ating video, no, doon sa ating link, at babasahin po natin at uulitin po natin yon sa susunod na episode. Dahil babalik po ang ating regular guest
na si Dr. Cruz. At bago tayo magtapos, meron lang po kaming gustong ipaalam na ito nga no, sa pagpasok ng bagong taon ay bubuksan na rin natin ang pang-apat nating short course sa UP Pisae. At ito ay pangatlo ng IBS kung saan naman kabilang doon si Doc O'Neil. So regular partner na natin ang Institute of Biological Sciences. Ang kanilang bagong short course na magsisimula ngayong Sabado ay ang algal techniques. Kaya mag-register na po kayo sa link na makikita nyo sa aming FB page. Yan! Yan. So, ugaliin po natin na magkaroon tayo ng 7 o'clock habit ngayong season 2 dahil isang buong seminar po to na hinati sa 6 na episode. So, kita nyo naman, intro pa lang, episode 1 pa lang, sobrang malaman na. So I'm sure yung mga nakasubaybay ngayong gabi at yung mga manonood ng naka-upload na video later on, marami pa silang tanong na malamang naman ay mako-cover natin sa mga susunod na episode. Okay, so ano ba, endingan na muna natin. Sige po, at dito po nagtatapos ang kauna-unahang episode ng Season 2 ng PAC. Abangan po natin ang mga susunod na episodes dahil nabanggit ko nga, hindi pa tapos ang ating usapang watersheds. Ako po si Doc Pam. Maraming salamat po sa isang na namang PAC na gabi. Ako si Doc O'Neil. At ako naman si Doc Rina, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Miyerkules, alas 7 na tayo ng gabi, dito pa rin sa Radyo DZLB Online. Ito ang programang PAC na PAC sa usaping agrikultura at kalikasan, ang inyong Wednesday habit after work. PAC! Doc Pam, para saan na nga to? PAC! Para sa watersheds. Para sa agrikultura. At para sa kalikasan. Salamat! Magandang gabi.